ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi may pagkakaila na kailangan ng isang lalaki para makabuo ng sanggol ang isang babae. Nagiging tunay na tatay ang lalaking mapag-aruga at mapagmahal sa kanyang anak. Ikaw kabarangay, anong kwento mo tungkol sa tatay? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tess. Ilang beses po akong nag-attempt na sumulat sa inyo, Papa Dudut, pero nahihiya po ako. Kaya hindi na matuloy-tuloy ang pagpapadala ko ng sulat. Kaya ngayon ay tinibayan ko na ang aking loob para ikwento ang bahagi ng buhay namin ng anak kong si Bianca. Maaga po akong nabuntis at pinanagutan naman ng lalaking minahal ko. Si Bianca po ang naging anak namin at maayos at naging okay naman ang pamumuhay namin. Lalo na't may trabaho naman ang mister ko at ako ay naging housewife. Sobrang saya ko po, Papa Dudut, na si Bianca ang naging anak ko. Lahat po ng pangangailangan niya at pag-aalaga ay ginawa ko para mapabuti siya. Sa isang private school po siya namin pinapaaral. Pero naging isang bangungot po ang nangyari noong namatay ang aking asawa. Inatake po sa puso. Hindi namin alam na may kondisyon na pala siya. 13 years old lamang po si Bianca noon, Papa Dudut. Kaya naman sobrang hindi ko po alam ang gagawin ko kasi nasanay na akong maging housewife. Inilipat ko si Bianca sa public school at naghanap ako ng trabaho. Hindi naging madali ang aming buhay dahil hindi pa naman ako ready noong time na yon. May mga nagpapapansin ding mga lalaki sa akin at naisip ko na kung magkakapartner akong muli baka maging mas magaan ang buhay kasi dalawa kaming kumakayod para sa kapakanan ng anak ko. At gusto ko rin ang buong pamilya. Iba pa rin kapag may lalaki sa bahay at may nakikitang ama si Bianca na gumagabay sa kanya. Isa sa mga nanligaw sa akin ay si Tonton. Mabait siya, may itsura at nagtatrabaho siya bilang janitor sa isang school habang pinagsasabay nito ang pag-aaral niya, Papa Dudut. Salamat sa pa-juice mo, Tess. Nagabala ka pa. Pasensya na at yan lang ang ma-offer ko. Ikaw naman, no. Ang pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo, sapat na yun. Sarap to, hindi ko napapansin si Bianca. Di ba dapat nandito na siya sa bahay? Maya-maya siguro uuwi na yun. May ginagawa lang sila sa school para sa activity nila next week. Sipag talaga ng batang yun no? Mana sa'yo. Thank you. Alam mo naman na gusto kong mapabuti yung anak ko. Kahit nasa public school siya, gusto kong makasiguro na magiging maayos yung edukasyon niya kaya todo trabaho din ako. Alam mo, ang swerte ni Bianca sa'yo at ikaw ang nanay niya. Salamat, Tonton. Pero mas maganda sana kung hindi kami iniwan ng tatay niya. Sobrang nakakalungkot nung namatay siya. Alam ko, hindi madali ang dinanas mo. Siguro, kapalaran ko nga ang maging biyuda. Ay, Tess, ilang buwan na akong nanliligaw sa'yo. Hindi ibig sabihin, sinasamantala ko na yung nangyari sa'yo. Ang totoo, gusto kita. At gusto ko rin na maging ama ni Bianca. Hindi kita pipilitin. Handa akong maghintay kung kailan ka handa.
Pero sana buksan mo ang puso mo sa akin. Alam ko, wala pa akong may pagmamalaki. Janitor lang ako sa ngayon pero alam mo naman na nag-aaral ako. Kapag nakapagtapos na ako at naging CPA, kayang-kaya kong buhayin kayong dalawa. Salamat, Tonton. Hindi ka naman mahirap mahalin kasi maayos ka namang tao. Pero, pag-iisipan ko muna. Maghihintay ako. Alam mo, kapag magiging tayo, medyo hindi pa ganun kaganda ang magiging buhay natin. Kasi nga, nag-aaral pa lang ako at hindi naman ganun kalaki ang perang nakukuha ko sa pagiging janitor ko sa school. Pero magsusumikap ako. Magiging mabuting asawa ako at ama ni Bianca. Talaga bang gusto mong maging tatay ng anak ko? Oo naman. Kung yung iba gusto talaga nila sariling dugo nila. Sa akin naman hindi importante yun. Basta't mahal ko ang babaeng pinakikisamahan ko, mahal ko rin ang mga anak niya. Kung pipiliin mo ako, ituturing kong anak talaga si Bianca. Ituturing ko siyang sa akin. Hi, Nanay! Hello po, Tito Tonton. Wow, ang ganda naman ng bulaklak. Binigay niyo kay Nanay to? Oo. Bianca, pwede bang magpalit ka ng damit mo? Baka matuyuan ka ng pawis. Naku, baka magkasakit ka niyan. Iniiba na naman ni Nanay ang usapan. Anong iniiba? Tingnan mo nga yung mukha mo. Pawis na pawis. Magpalit ka na. Dalaga ka na, no? Opo, Nay. Ano, Tito? Sinagot ka na ba ng Nanay? O ano yung pabulong-bulong mo? Sige na, pumasok ka na sa kwarto at magpalit. Si Nanay talaga? Gusto niyo lang masolo si Tito Tonton, no? Ayan, wrong timing pa ng pag-uwi ko. Dapat mas nabigyan ko kayo ng time na kayo lang dalawa. Ikaw talagang bata ka. Sige na, magpalit ka na. Dapat mas alam mo ng alagaan ang sarili mo ngayon. Nanay talaga? Okay po, ito na, magpapalit na. Pagpasensyahan mo na yung anak ko, ha? Hindi, okay lang. Gusto ko ring sanayin ang sarili ko sa kanya. Baka nga ako na magiging tatay niya eh. Ikaw talaga, Tonton. Mabait po talaga si Tonton, Papa Dudut. Hindi ko lang siya masagot-sagot kasi nagdadalawang isip ako. Kasi may isa ring nanliligaw sa akin na sa tingin ko ay mas karapat-dapat na pumalit bilang tatay ng anak ko. Kasi malapit na rin mag-college si Bianca at kung si Tonton ang pipiliin ko at hindi pa siya nakapagtapos sa kolehiyo at kailangan pang mag-board, baka mahirapan lamang kami. Iniisip ko rin na kahit gwapo at mabait siya ay hindi ko pa rin naman siya mahal. May feelings lang kahit papaano. Pero hindi sapat para siyang piliin ko. Kaya ang isang nanliligaw sa akin na si Danilo ay mukhang siya ang bagay para sa akin. Hindi man siya kasing gwapo ni Tonton pero alam kong malaki ang kanyang potensyal na maging mainam na padre di pamilya. Nagtatrabaho siya sa isang malaking private company at may malaking sahod. Nire-respeto siya ng mga tao sa paligid niya, sa madaling salita ay established na siya sa buhay. Financially stable na siya at kulang na lamang ay isang babaeng makasama sa buhay kaya naman sinubukan kong pagbigyan ang kanyang panunuyo, Papa Dudut. Ang dami naman ito, sir. Yes naman. Danilo na lang itawag mo sa akin. Salamat sa mga to, Danilo. Nag-abala ka pa talaga. Siyempre, ganyan ako manligaw sa babaeng gusto ko. Alam mo naman na mahal na kita kaya mahal din talaga yung mga chocolates na binigay ko sa'yo. Sure ako na magugustuhan mo yan. At ng dalaga mo. Thank you ulit dito, Danilo. Mas maganda sana kung sagutin mo na ako. Mukhang ilang taong ka nang nalulungkot eh. Kailangan mo ng lalaking tulad ko, di ba? Sa totoo lang, sobrang nahihiya ako sa inyo ngayon. Ba't ka naman mahihiya eh, maganda ka.
Tsaka may igaganda ka pa kapag magkasama na tayo kasi alam mo na, parang halaman lang yan. Kailangan lang ng tamang alaga para maganda at namumulaklak. Mapapaligaya kita, Tess. May maayos akong trabaho. Tsaka alam mo naman yung influence ko. Mapoprotektahan ko kayo ng anak mo. Maraming salamat, Danilo, at nagustuhan mo ko. Ba, syempre naman. Kahit maraming babae dyan na umaaligid din sa akin, ikaw lang yung natipuhan ko. Ikaw ang nagustuhan ko kaya pwede tayo. Ikaw rin. Baka mawala pa ako at pagsisihan mo. Siguro, kailangan ko munang pag-isipan at kausapin yung anak ko. Sana makapag-desisyon ka na kaagad, Tess. Parang hindi na ako makapaghintay na... Alam mo na? Basta pag-iisipan ko. Nay, sure ka ba talaga sa desisyon mo na yan? Bianca, nagtatrabaho naman ako pero kulang pa rin eh. Gusto ko na kapag mag-college ka na, dire-diretso lang yung pag-aaral mo hanggang sa makapagtapos ka na. Mas mainam kung may katuwang ako sa buhay. Kaya naisip kong baka si Danilo na. May trabaho siya eh. Nay, mukhang sanggano naman yun. Pero matino naman yun. Tsaka maganda yung trabaho niya. Matino ba yun? Narinig ko kaya yung usapan ninyo. Ano ka ba naman? Gano'n naman talaga ang mga lalaki. Nay, huwag kayong magpadalos-dalos. Pwede naman na magtrabaho din ako. Yung working student. Nako, nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi mo pa nararanasan ng college. Mahirap mag-aral sa college, anak. Lalo na't magiging working student ka pa. Kaya hindi ako papayag. Mag-aral ka lang muna at kapag nakapagtapos ka na, saka ka magtrabaho. Mas magiging mabuti ang buhay mo. Nay naman, ako na lang parati ang iniisip mo. Isipin mo rin ang sarili mo. Hindi naman pwede na basta-basta ka na lang makikipagrelasyon para lang may katuwang ka sa pagpapaaral sa akin. Anak, hindi rin lang naman yan ang dahilan. Gusto kong buo yung pamilya natin. Saka, ilang taon na rin naman mula nung namatay ang tatay mo. Nay, hindi ko kailangan ng isang lalaki para pumalit kay tatay. Anak. Basta, pag-isipan mo tong mabuti, Nay. Ayoko na sa huli magsisisi ka. Mahal kita, Nay. Ayokong masaktan ka at malagay sa alanganin. Salamat, anak, ha? Halika nga rito, payakap naman. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi po madali ang pagdidesisyon. Hindi lamang kasi ito tungkol sa akin. Kailangan kong isaalang-alang ang kapakanan ng aking anak at ang future niya. Ilang gabi akong halos hindi makatulog sa kakaisip. Sasagutin ko ba si Danilo para magkaroon ng tatay ang anak ko o huwag na kasi hindi naman niya kailangan ng tatay? Dahil nandito lang naman ako. At baka magkaproblema lamang kami kung may ibang tao sa bahay. Sa kabila ng pag-aalinlangan ay dinadasal ko sa Diyos. Nagabayan niya ako sa desisyon ko sa buhay. Wala akong ibang gusto kundi ang mapabuti ang pamilya ko. Ang future naming dalawa ng anak ko. Hindi ako papasok sa isang relasyon na kung mapapasok ako'y iluluwa ko lang na parang kaning mainit. At ipinagdarasal ko na maging maayos ang lahat, Papa Dudut. Sana'y makagawa ako ng tamang desisyon para sa amin ng anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nakapag-decide akong sagutin na si Danilo. Naunawaan naman ako ni Bianca pero hindi pa rin mawala sa kanya ang agam-agam sa pagkatao ni Danilo. Sa totoo lang ay may point po si Bianca. Unti-unti ko pong nakikita ang pagkatao talaga ni Danilo, lalo na nung lumipat na kami sa bahay niya.
Dominante siyang tao at kapag may nakikitang bagay na hindi niya gusto, ay agad na naninigaw. Gusto niyang nasusunod kaagad ang kanyang mga kagustuhan, Papa Dudut. Pero malambing naman siya. At lahat ng pangangailangan namin ay naibibigay niya. Napabalik namin sa private school si Bianca na siyang ikinakasaya ko. Kasi ito ang buhay na gusto ko para sa anak ko. Hinahayaan ko lamang ang mga sumpong ni Danilo. Ganon siguro talaga ang isang lalaking tulad niya na maraming inaalala sa buhay, pero si Bianca hindi gusto ang pag-uugali ni Danilo. Kaya araw-araw nire-remind ko si Bianca na si Danilo pa rin ang padre di pamilya ng bahay na dapat din naming sundin at respetuhin. Pero sadyang malakas talaga ang personality ni Danilo, Papa Dudut. Gusto niya na pinagsisilbihan ko siya dahil ako ang babae at siya ang lalaki. Ito na lang ba yung natitirang beer? Meron pa sa loob ng ref pero mahal, na parami ka na ng inom. Magpahinga ka na muna, kanina ka pa umiinom dyan sa labas eh. Dali nga, pinagbabawalan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. May trabaho ka pa bukas. Sigilan mo nga ako, Tess. Kapag gusto ko uminom, iinom ako. Ako ang nagpapakain sa inyong dalawa ng anak mo dito. Kaya wala kayong karapatan na pagbawalan ako. Mahal, hindi nga kita pinagbabawalan. Eh, anong tawag mo sa ginagawa mo ngayon? Ano mo, napapansin ko parati kang ganyan eh. Ba't ba ang iksi-iksi ng damit mo? Mahal, nasa bahay lang naman ako ngayon ha. Mukha akong pinagloloko, Tess. Kapag nalaman ko may ginagawa kang kabulastugan, malilintikan ka sa akin. Halika nga, lumapit ka dito. Halika dito. Akin ka lang, ha? Mahal, nasasaktan ako. Ba, naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Akin ka lang, ha? Mahal, sa'yo lang naman talaga ako eh. Ako lang ang sinasamba mo. Ako lang. Ako lang ang pwedeng makinabang sa'yo, naintindihan mo? Ha? Oo, oo. Ako lang. Nay? Tito? Tito? Anong ginagawa mo sa nanay ko? Bianca, pumasok ka muna sa kwarto mo. Nay, sinasaktan ba kayo ni Tito Danilo? Hindi. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo ha. May pag-uusapan lang kami ng tito mo. Lintik ka ng tito. Tito, ako? Mahigit 1 taon na tayo magkasama, Tess. Tito pa rin ako niyan. Bianca, tatay. Tatay ang itawag mo sa akin. Oo, Bianca, sige na. Tatay na dapat ang itawag mo sa kanya ha. pero Nay, hindi ko naman po siya tatay. Ba't sumasagot ka na? Mahal, kakausapin ko si Bianca ha. Simula ngayon, ikaw na ang tatay niya. Bianca, tawagin mong tatay ang tatay Danilo mo. Nay, Sige na. opo tatay. Yan. Ganda ng dalaga ko ah. Papasok na po ako sa loob ng kwarto ko, Nay. Tay. Alam kong mahigpit si Danilo, Papa Dudut. Siguro ganon lang talaga siya kasi mahal niya ako at ang anak ko. Marami namang lalaking ganyan ang ugali sa kanya kasi nga lalaki. Sa pagsasama namin ni Danilo ay minahal ko siya at hanggat maaari ay siya na ang makasama ko hanggang sa dulo. Yun ang parati kong sinasabi sa Diyos. Kaya pinagdarasal ko na sana kahit papaano'y mas maging mahinahon si Danilo. Para sa akin ay mas mahalaga na safe kaming dalawa ni Bianca kasi sa tapang ni Danilo, walang taong kumukontra sa kanya. Kinakatakutan at nire-respeto siya ng mga kapitbahay namin. At higit sa lahat, he is a good provider. Gusto ko namang magtrabaho para may share din ako pero ayaw niya. Dahil siya daw ang lalaki. Siya daw dapat ang bumubuhay sa amin. Kaya nasa bahay lamang ako. Nagpapakaalipin kay Danilo.
Pero sa totoo lang ay masakit na rin talaga ang ginagawa niyang pananakit sa akin. Umabot din kami sa puntong dumadalas na ang pagiging bayolente niya. Ah! Mahal! Tama na! Ito na talaga yung sinasabi ko kapag lasing ka eh. Sabihin mo, malandi ka! Wala nga akong ibang lalaki. Nasa bahay lang ako. Sinusunod naman kita. Lahat ng sinasabi mo ginagawa ko. Huwag mo akong pagtataasan ng boses. Ikaw babae ka. Simple lang naman ang hinihingi ko, hindi mo pa mabigay. Danilo! Lasing ka na! Kesyo lasing ako o hindi, dapat gampanan mo pagiging asawa mo sa akin. Kung kailan ko gusto, gagawin mo. Magkasama naman tayo sa bahay, di ba? Inasawa mo ako kasi gusto mo may lalaking tatabi sa'yo. O tapos ngayon ayaw ka. O, sabihin mo sa akin ngayon lasing ako. Kasi natatakot na ako sa mga ginagawa mo sa akin kapag nalalasing ka. Baka sabihin mo may iba ka. Hindi mo na ako gusto. Kasi may iba na nagpapaligaya sa'yo, ano, di ba? Hindi totoo yan. Wala akong lalaki, matino akong babae. Matino ba tawag mo? Hindi mo na nga pinagsisilbihan yung asawa mo eh. Ako na nga yung nagtatrabaho para may makain kayo ng anak mo at maipasok yan sa private school. Danilo, wag naman sanang ganito. Sabi ko naman sa'yo na magtatrabaho din ako kung nabibigatan ka ng buhayin kami. Bakit, ha? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Ano bang pinagmamalaki mo? Danilo, wag ha? mo akong saktan! Ako nang gigigil na ako sa'yo eh, ha? Gigigil na. Ikaw, di. Wag! Ha? 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 Alam mo naman na mahal kita eh. Diba? Wag! Dito. Danilo! Nay, bakit ka ba nagkakaganito? Ni minsan hindi ka sinaktan ni tatay pero itong Danilo na to, parang ang dali-dali nasaktan ka. Puro pasa yung katawan niyo. Hayaan mo na. Maghihilom din naman ang mga to. Nay, alam mo, iwanan mo na kaya yung lalaking yan. Hindi. Napagdesisyonan ko na makisama sa kanya. Kaya pangangatawanan ko yon, anak. Magbabago din yun. Ito, pambubugbog lang naman to eh. Pinagmamalaki niyo na naman na siya yung nagpapakain sa atin at nagpapaaral sa akin. Inay, pwede naman akong lumipat sa public school. Tsaka, pwede akong mag-working student sa college. Kaya ko yun. Kaya natin na mabuhay nang wala siya. Na hindi mo dadanasin yung mga to. Paano kung hindi lang po ikaw ang saktan niya? Paano kung pati na rin ako? Alam niyo po ba, Nay? Tinitingnan niya ako nung isang araw. Parang may gagawin siya sa akin eh. Buti na lang talaga nandito kayo sa bahay. Paano kung wala kayo nun, Nay? Kung ano man yung iniisip mo, hindi mangyayari yun. Mahal ko ang tatay Danilo mo. Mahal niya tayo. Nay, paano mo natatawag na pagmamahal to? Tingnan niyo nga sinasaktan niya kayo. Pang-aabuso na to eh. Nay, gumising ka na nga. Bianca, gusto ko buo yung pamilya natin eh. Nay, buo pa rin naman yung pamilya natin kahit tayong dalawa lang eh. Hindi ko siya kailangan. Tsaka hindi siya ang tatay ko. Alam niyo, wala namang masama kung mag-aasawa kayo pagkatapos mamatay ng tatay pero sana naman yung inasawa niyong tao yung kapantay man lang ng ugali ni tatay. Hindi katulad ng Danilo na yan na demonyo. Anak, Nay, kaawaan mo naman yung sarili mo. Iwanan mo na yung lalaking yon. Kitang-kita ko sa mga mata ni Bianca ang matinding awa at takot sa mga nangyayari sa akin, Papa Dudut. Hindi lang po isang beses akong napagbuhatan ng kamay ni Danilo. Sa tuwing lasing siya o wala sa mood ay ako ang pinagdidiskitahan niya.
Pero hindi ako sumuko. Nang mga panahong yon ay naniniwala pa ako na mapapatino ko si Danilo. Magiging maayos din kami. Desisyon kong piliin siya kaya kailangan kong panindigan ito. Yun po ang parati kong pinangahawakan sa buhay. Naging maayos naman ang pamumuhay namin. Hindi ako natatakot para sa kinabukasan ng anak ko dahil kaya naman ni Danilo na tustusan ang tuition niya. Pero ayon na nga, Papa Dudut, kapag nalalasing itong si Danilo kapag may kaalitan sa trabaho, sigurado ako na ako ang napagbubuntungan niya. Araw-araw din akong pinagsasabihan ni Bianca na iwan na ito pero hindi ako makapagdesisyon. Papa Dudut, natatakot ako na mawalan ulit ng tatay ang anak ko. Natatakot po ako na malagay sa alanganin ang kinabukasan ng anak ko. Lalong-lalo na sa posibilidad na huminto siya sa pag-aaral. Kaya naman lahat ay kakayanin ko para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, patuloy akong naging martir. Patuloy akong umasa na sana'y magbago na si Danilo. Pero patuloy pa rin niya akong sinasaktan. Parang manhid na nga ata ang katawan ko sa sakit. Ang iniisip ko na lamang parati ay naging mabuting provider siya. Mayroon kaming tirahan higit sa sapat na pagkain at nabibili namin ng iba pa naming mga pangangailangan. Hanggang isang araw, isang kagimbal-gimbal na balita ang nakarating sa akin. Isang tambay sa lugar namin ang natagpuang walang buhay. Pero naging usap-usapan na si Danilo raw ang may kasalanan sa mga nangyari. Nakaalitan daw ni Danilo ito isang araw. Hindi naman ako makapaniwala, Papa Dudut. Oo, may mga pagkakataong nakapagbibitaw si Danilo ng samot-saring pagbabanta. Kahit nga ang pagkitil ng buhay. Masama lang pakinggan ang mga salita niya pero naniniwala akong nagbibiro lamang siya. O di kaya ay dala lamang ng bugso ng damdamin. Hindi naman siguro magagawa ni Danilo ang pumatay talaga ng tao. Nay, makinig naman kayo sa akin. Hindi malayong totoo yung paratang sa kanya. Wala silang ebidensya. Puro sabi-sabi lang yan. Siguro kung huhulihin siya, dun pa kayo matatauhan na masamang tao pala yung kinakasama niyo. Alam niyo, nandidiri ako tuwing pinipilit niyo akong tawagin siyang tatay, Nay. Walang tatay na ganun eh. Mabuti si Danilo, anak. Tingnan mo nga. Naging maayos ang buhay mo nang dahil sa kanya. Nay, huwag ka na nga magbulag-bulagan. Oo, nandyan na tayo. Kaya niya tayong buhayin. Pero naging impyerno naman tong bahay natin. Pinubugbog ka niya. Ganyan lang naman kasi siya kasi mahal niya ako. Nagsiselos lang yun. Alam mo, Nay, malala ka na. Kung nagawa niyang bugbugin ka, paikutin ka niya ng ganito, hindi malayong siya talagang gumawa ng krimen kasi masama nga siyang tao. Kung bubuksan mo lang ang puso mo sa kanya, anak, maiintindihan mo ang mga ginagawa niya. Nay, awat na. Nagiging tanga na po kayo eh. Hindi na po kayo yung nanay na kilala ko simula nung unti-unting lasunin niyang utak at puso niyo ng demonyong yun. Des! Kunin mo nga yung pinalamig kong beer. Ikaw, ibang klase ka rin ah. Kontratuhin mo si nanay parang utusan. Ikaw, matagal na ako nabibwisit sa'yo, ha? Danilo, wag naman ang anak ko. Dapat sa anak mo na yan, dinidisiplina. Nagsalita! Ikaw tong dapat bumalik sa GMRC para madisiplina yung ugali mo eh. Ikaw talaga... Kung babae ka, ha? Demonyo ka! Demonyo kinakasama mo, Nay!
Tigilan mo na yan! Kanina mo po saktan ang anak ko! Mga buwisit kayong dalawa! Sabi ng tigilan mo yung anak ko eh! Nay, tayo na. Umalis na tayo rito at magsumbong sa barangay o sa mga pulis. Halika na, Nay. Hoy, saan kayo pupunta? Bumalik kayo dito! Ang tagal kong naging bulag-bulagan, Papa Dudut. Ilang beses kong pinagtakpan ang aking sarili sa mga kasalanan ni Danilo. Pero buti na lamang at nagising na ako sa katotohanan, agad kaming nagpunta sa barangay hall dala ng takot. Sa wakas ay tinanggap ko na rin ang sarili ko na demonyo pala ang kinakasama ko. Araw-araw akong nananalangin sa Diyos na sana'y magbago siya. Pero ang isang demonyo na katulad niya, hindi na po kayang tapyasan ng sungay. Kailangan na niyang managot sa mga ginagawa niyang kasalanan. Napagtagpi-tagpi ko ang mga karanasan ko sa kanya at ng mga tao sa aming paligid. Lalo na sa anak ko na masamang tao nga talaga ito. At dapat na mabulok na sa kulungan. Walang araw at gabi na hindi ako nagdarasal na sana'y lumabas na nga ang mga ebidensya para mabulok na siya sa kulungan. Sa kabilang banda, nangupahan muna kami ng isang kwarto pansamantala kasi ayaw namin na makita o tumira kay Danilo. Ando na ako sa puntong bahala na ang Diyos sa amin. Pero kalaunan ay natunton pa rin kami ni Danilo, Papa Dudut. Hoy, Tess! Buksan mo itong pinto! Pwede bang umalis ka na lang? Buksan mo to! Gusto mo ba sirain ko itong pinto mo? Lubayan mo na ako! Lubayan mo na kami ng anak ko! Buti naman, pinagbuksan mo ako. Hindi, sisirain ko talaga itong pinto mo. Pwede ba umalis ka na? Pinagsasabi mo. Ako yung padre de pamilya dito eh. Halika na, umuwi ka na doon. Ha? Umuwi na tayo sa bahay. Ano ba? Halika Hindi na. na ako sasama sa'yo! Anong hindi sasama? Anong pinagmamalaki mo, ha? Na nakaupa ka nitong nilipatan nyo ng anak mo? Pera ko rin naman yung ginamit mo dito eh, di ba? Pwede bang tigilan mo na yung kayabangan mo? Ayoko nang sumama sa isang demonyong katulad mo! Ah, ganun ha? Hoy, Danilo! Sino kayo? Inaaresto ka namin sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman para sa kasong murder. May karapatan kang manahimik at may karapatan kang kumuha ng abogado. Ano mang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo sa hukuman. Ano? Hindi pwede to. Kunin niyo na ho siya! Sumama ka na. Teka, wala akong kasalanan. Hindi ako pumatay. Teka, aray ko. Nay! Anak, hinuli na siya. Maayos ng lahat. Nay! Wala na ang demonyo, anak. Malaya na tayo sa kamay ng isang demonyo. Parang nabunutan ako ng tinik nang makita kong tinangay na ng mga pulis papalayo si Danilo na nakaposas ang mga kamay. Natauhan ako, Papa Dudut. Kailanman ang kasamaan ay may panahon din na masusukol ito. Narealize ko kung gaano ako ginawang parang basahan ni Danilo. Matagal na pala niyang niyuraka ng pagkababae ko. Alam ko na hindi madali ang buhay kahit noong namatay. Ang asawa ko'y nagsumikap naman talaga ako para buhayin ko ang sarili ko at si Bianca. Nang magsama kami ni Danilo at nagpumilit akong magtrabaho ay pinagbawalan niya ako. Dahil gusto niyang may maisumbat siya na siyang bumubuhay sa aming dalawa. Kaya pagkatapos ng impyernong relasyon na yon ay nakaramdam ako ng laya kasama ng anak ko. Nagtrabaho akong muli at ganoon din si Bianca. Sobrang sipag ng anak ko, naging working student siya sa kolehiyo. At sa lahat ng pagsusumikap niya ay nakapagtapos po ito ng pag-aaral. Kaya naman sobrang proud ako sa anak ko na mulat sa mundo. Isang babaeng hindi nadidiktahan ng lalaki. Ngayon ay may trabaho na si Bianca. Ako naman ay may isang maliit na sari-sari store. Nakita ko po ang kahalagahan ng pagiging isang babae.
na dapat nirerespeto at may laya. Masaya kaming dalawa ng anak ko at nagpapasalamat ako sa Diyos sa paggabay niya sa amin. Minsan man akong nasadlak sa maling landas ay naitama ko rin ang lahat, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Tess. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.